Pinuno ng Russia ang Ukraine ng mga landmine. Isa ito sa mga pangunahing bahagi ng estratehiya ni Vladimir Putin. Habang ginagamit ng Russia ang mga mina para protektahan ang teritoryong sinakop nila at sa ilang pagkakataon bilang mga patibong para patayin ang mga sundalong Ukrainian kapag napilitan ang Russia na umatras. Noong nakaraan, ang mga minang ito ay karaniwang dinadala gamit ang mga espesyal na sasakyan na idinisenyo para mag-imbak at maglatag ng mga ito. Pero hindi na laging ganoon ngayon. Kamakailan lang, may mga ulat na lumitaw na ang mga sundalong Ruso ay nagdadala ng mga landmine sa kanilang likod. Ito ang kakaibang realidad na kinakaharap ngayon ng mga tropa ni Putin sa Ukraine. At nagiiwan ito ng isang tanong. Bakit? Bago natin sagutin yan, mahalagang talakayin muna ang ebidensya na mismong mga sundalo ng Russia ay pisikal na nagdadala ng mga landmine, nakatali sa kanilang mga dibdib at likod, naglalakad ng walang proteksyon. Noong Agosto 3, iniulat ng Euromaidan Press na ang kakaibang pangyayaring ito ay nagiging mas karaniwan na sa buong linya ng labanan. Literal na sumasabog ang mga sundalong Ruso matapos silang barilin ng mga drone ng Ukraine at mapainit ang mga bala na kanilang dala. Bago ito, dati, basta na lang natatamaan ng putok mula sa drone ang mga sundalong Ruso. May mga pagkakataon na may sumasabog. Halimbawa kung naghahanda ang isang sundalo na maghagis ng granada, pero bihira lang iyon. Ngayon, natutuklasan ng Ukraine na parami ang mga sundalo ni Putin na napuputol-putol sa pagsabog matapos ang isang drone strike. At kung may alinlangan man na talagang nangyayari ito, dapat nang mawala iyon dahil may mga video na ebidensya. Ipinaskil sa X ng War Translated, ang 49 na segundong video ay kinunan ng mga drone na pinapatakbo ng 225 8th Assault Regiment ng Ukraine. Ayon sa ulat, kinunan ito sa rehiyon ng Kursk sa Rusya. At ipinapakita ng video kung ano mismo ang pinipilit gawin ng mga sundalo ng Rusya habang bumabagal ang kanilang opensiba ngayong tag-init sa kabila ng hangganan sa Ukraine. Nagsisimula ang video ng medyo hindi kapansin-pansin. Makikita sa video ang tila isang masukal na lugar o gubat na kinukunan ng isa sa maraming reconnaissance drone ng Ukraine. May tumutugtog na musika sa likuran. Habang lumilipat ang tanawin sa isang pag-atake na isinagawa ng drone, karaniwan na ang ganitong uri ng pag-atake. Isang bagay na mukhang bomba o granada ang inihulog. Kasunod ang isang malakas na pagsabog. Ang susunod na nangyari ang nakakagulat. Sa bandang 30 segundo ng video, makikita ang drone na kumukuha ng footage ng isang sundalong Ruso na malamang ay tinamaan ng pagsabog dahil sa sandata na nakita lang na inihulog sa may kakahuyan. Nagtagal ng ilang segundo ang drone, tapos boom, isa pang pagsabog. Pero sa pagkakataong ito, wala itong kinalaman sa mga drone ng Ukraine. Mukhang sumabog ang sundalong Ruso ng kusa. Sabi ng Euromaidan Press, nangyari ang pangalawang pagsabog dahil may nakataling landmine sa katawan ng sundalong Ruso. Ang tila nangyari ay napatay ang sundalo ng bomba ng drone at bumagsak siya ng patihaya. Makalipas ang ilang segundo, sumabog ang mina sa likod ng sundalo. Nagdurog-durog sa kanyang katawan. At pinatunayan nito nang tuluyan ang sinasabi ng Ukraine na ang mga puwersa ni Putin ay nagdadala ng mga landmine sa labanan, na nagbabalik sa tanong na ibinigay sa simula ng bidyong ito. At siguradong nasa isip ng mga Ukrainian drone operator na nakakita sa nakakakilabot na eksenang ito. Bakit? Walang saysay ito. Hindi inaasahan na magdadala ng mga landmine ang mga sundalo sa labanan at tila walang dahilan, kahit sa unang tingin, kung bakit ginagawa ito ngayon ng mga puwersa ni Putin. Gayunpaman, ang totoo ay may ilang dahilan kung bakit ang mga sundalo ng Russia ay nagdadala na ngayon ng mga landmine sa kanilang likod. At lahat ng ito ay nauuwi sa isang pakiramdam na mararamdaman nilang lahat habang tumatagal pa ang digmaan sa Ukraine hanggang 2025. Pagkabigo, tulad ng nabanggit kanina, nagawa ng Ukraine na mapigilan ang opensiba ni Putin ngayong tag-init sa Sumy. Iniulat iyon ng Euronews noong Hunyo 27 kung saan pinuri ng punong komandante ng militar ng Ukraine, Oleksandr Syrsky, ang mga nagawa ng kanyang mga sundalo. Batay sa mga resulta ng Mayo at Hunyo, masasabi natin na ang alon ng opensiba ng kalaban ngayong
tag-init mula sa teritoryo ng Russia ay humihina, ayon kay Sersky noong panahong iyon. Ang hindi ibinunyag ng pinuno ng militar ng Ukraine ay kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa ng Ukraine sa mga supply line ng Russia bilang bahagi ng pagpigil sa opensiba sa Sumy. Nagbigay ng detalye ang Euromaidan Press na binanggit na ang tumitinding gawain ng mga sundalong Ruso na nagsusunog ng sarili sa pamamagitan ng pagdadala ng mga landmine sa kanilang likod ay nangyayari dahil sa tinatawag nitong demechanization ng sandatahang lakas ng Russia. Sa madaling salita, wala nang sapat na sasakyan ang mga tropa ng Russia para magdala ng kanilang mga landmine. Kaya napipilitan ang mga sundalo na maglakad papunta sa labanan nang naglalakad lang. Kung sinuwerte sila, sumasakay sila papunta sa mga posisyon ng Ukraine gamit ang motorsiklo o sibilyang sasakyan. Mas pag-uusapan pa natin ng mas malalim ang problemang ito sa mekanisasyon mamaya sa video. Sa ngayon, ang malinaw dito ay may problema sa supply chain. Kailangang dalhin ng Rusya ang mga landmine sa unahan dahil gusto nilang maglagay nito para mapigilan ang pag-usad ng Ukraine papunta sa mga teritoryong hawak ng Rusya. Gayunpaman, ang ilang sundalo ay wala ng access sa mga espesyal na sasakyan na kailangan nila para maghatid ng kanilang mga mina. Kaya sila na lang ang nagdadala ng mga ito. Wala na ang mga kargang truck at ang mga sundalong natitirang nagdadala ng mga mina ay madaling target para sa mga drone operator ng Ukraine. Kahit magmintis ang isang drone, isang pagkadapa, isang pagkakamali, isang pagkahulog ay maaaring magdulot ng isang kawawang sundalong Ruso na mapasabog ang landmine. Hinahila nila ito sa unahan at lumalala pa ang sitwasyon para sa mga puwersang Ruso. Ang pagbubuhat ng mga landmine sa kanilang likod ay suliranin ng mga sundalong Ruso sa Sumy at maging sa silangang bahagi ng labanan. Malapit sa Donetsk, ang parehong kilos ay nakita rin sa Lyman, isang lungsod na parang kuta na umaasa si Putin na masakop bilang bahagi ng kanyang opensiba ngayong tag-init. Matapang na ipinagtatanggol ng mga puwersa ng Ukraine ang Lyman. At tulad ng nakita sa Sumy, ang mga puwersang Ruso na sumusubok sakupin ang lungsod na iyon ay naputol na sa kanilang mga linya ng supply, kaya napipilitan silang magdala ng mga landmine ng naglalakad. Masama ang kalagayan ng Russia sa Lyman. Iniulat ng Euromaidan Press noong Hulyo 31 na ang mga sundalo ni Putin malapit sa lungsod ay walang pag-asang naipit at napilitan na lang magsagawa ng mga walang saysay na pagsalakay ng infantry. Nagkakaroon ng mga casualty sa record na biliis at tulad ng sa Sumy, wala ring makitang mga kargang truck at mga armored vehicle na kailangan para maghatid ng mga landmine. Kaya ang mga mina ay kinakalakal na lang. At ang resulta ay pareho lang ng tinalakay sa video kanina. Hinahabol ng mga drone crew ng Ukraine ang mga tagadala ng mina ng Rusya at pinapasabog sila hanggang sa madurog. Grabe mukhang ang insidente sa Lyman ang naging inspirasyon ng bagong paraan ng Rusya sa pagdadala ng mga landmine. Ayon sa Euromaidan Press, may video ng isang sundalo sa rehiyon na tumatakbo papunta sa posisyon ng Ukranya habang may hawak na buhay na granada. Sinalubong ang sundalong Ukraine ng putok. Bumagsak siya at sumabog ang granada. Ang masakit na pagkamatay na ito ay nag-inspire sa Russia upang palawakin pa ang ideyang ito. Makalipas ang ilang sandali, nakita na ang mga sundalo na may suot na espesyal na disenyo ng mga vest na para sa pagdadala ng anti-tank mines, na layuning gawing praktikal ang pagdadala ng mga mina sa unahan at mabilis na mailagay ang mga pampasabog pagdating sa posisyon ng Ukraine, habang nananatiling armado ang mga tropa habang dala ang mga mina. Ayon sa ulat, pinaniniwalaang ang malas na sundalo kanina ay biktima ng isa sa mga vest na ito. Marami pang iba ang tiyak na magkakaroon ng parehong kapalaran niya, habang lalo pang umaasa ang Russia sa sarili nitong baluktot na bersyon ng inobasyon. Patuloy pa ring nabibigo ang Russia na mapasok ang depensa ng Ukraine sa Lyman. Ganoon din sa Sumy. Ngayon lang, ang mga kabiguang iyon ay nagdudulot ng mapaminsalang epekto para sa maraming sundalo ng bansa. At ang pinakamasama pa rito ay malabong gumanda pa ang sitwasyon na bumabalik sa problemang nabanggit kanina sa video, ang pagkawala ng mga makinarya ng militar ng Russia, ang kakulangan ng angkop na mga sasakyan
ang pangunahing dahilan kung bakit napipilitang magdala ng mga landmine sa likod at dibdib ang mga sundalong Ruso. Ang kakulangan ng mga sasakyang iyon ay dahil sa dalawang kadahilanan. Sinisira ng Ukraine ang kahit anong ipadala ng Russia at wala si Putin ng mga sasakyan na kailangan niya para magpadala ng kapalit. Sunod naman ay ang Pokrovsk, isa na namang lungsod na gustong kunin ni Putin sa kanyang opensiba ngayong tag-init. Inilaan niya ang 100 at 10,000 sundalo para sa gawaing ito. Hindi pa rin bumabagsak ang Pokrovsk at wala pang kumpirmadong ulat ng mga sundalo sa rehiyong iyon na may dalang mga landmine sa kanilang likod. Ngunit malamang na mangyari rin iyon sa madaling panahon dahil malapit lang ang layman sa Pokrovsk. Kaya ang mga problemang nararanasan ng mga Rusong sundalo doon ay malamang na nararanasan din sa ibang bahagi ng Donetsk Oblast. Sa halip, ang Pokrovsk ay nagsisilbing maliit na larawan ng mas malaking problema na kinakaharap ng Russia sa kanilang mga mekanisadong unit. Sila ay pumaparami ng napakalaki na hindi pa naitala noon. Itinampok ito ni Andrew Perpetua sa isang post noong Hulyo 14X, kung saan ibinahagi niya ang isang larawan ng tinawag niyang Russian Road of Death. Nagbigay pa ng karagdagang detalye ang Euromaidan Press na binanggit na ang 2 milyang kalsadang ito ay ngayon ay tinatayang may 150 nawasak na sasakyang Ruso. Lahat ng ito ay tila papunta sa kanluran patungo sa baryo ng Shevchenko, na ilang milya lamang ang layo mula sa Pokrovsk. Simple lang ang estratehiya. Kunin ang baryo at mula roon, posibleng mag-atake ang Russia sa timog ng Pokros. Sa katunayan, ang estratehiyang iyon ay nagresulta sa isang wasak na sasakyang Ruso kada 70 talampakan sa daan ng kamatayan. Sa madaling salita, isinara na ng Ukraine ang daang iyon sa puntong nagamit nila ang kanilang mga drone para mapigilan ang puwersa ng Russia. Mga 20 beses na mas malaki kaysa sa nagbabantay kay Shevchenko noong Disyembre 2024, pero ang talagang nakikita rito ay ang lubos na kawalang pakialam ni Putin para sa mga mekanisadong unit ng Russia. Ang 150 nawasak na sasakyan sa kahabaan ng 2 milyang kalsada ay nagpapakita na tila iniisip ng leader ng Russia na palaging may mas marami pa siyang magagamit para salakayin ang Ukraine. Mali siya. At ang pagkakamali ni Putin ang dahilan kung bakit ang mga Ruso ngayon ay nagdadala ng mga landmine sa kanilang likod. Ang totoo, nagsisimula ng maubusan ang Russia ng mga mekanisadong unit na dati nilang ginagamit para maghatid ng mga landmine sa unahan. Ibinunyag ng Ministry ng Pananalapi ng Ukraine ang lawak ng problema gamit ang kanilang casualty counter na ina-update araw-araw. Noong Agosto 4, nawalan na ang Russia ng 11,000 at 69 na tangke, 23,000 at 70 na armored na sasakyan at 57,200 at 44 na kotse at sistema. Kasama sa huling 2 kategorya ang mga sasakyan na gagamitin sana ng Russia para maghatid ng mga landmine at sobrang laki ng mga nawalang ito na hindi na kayang palitan ng Russia. Parehong sinasabi ng National Security Journal at Novaya Gazeta na ganoon nga ang kaso. Inihayag ng una na Russia ay gumagawa lamang ng 200 BMP-3 armored vehicles at 70 T-70M tangke bawat taon. Ibig sabihin, halos lahat ng mekanisadong unit na ipinapadala ng bansa sa Ukraine ay hinugot mula sa mga imbakan pa noong panahon ng Soviet. Hindi walang hanggan ang mga imbakan na yon, kahit na sapat ang mga ito para mapanatili ang Russia sa halos 3 taon ng digmaan. Ang mga imbakan na dati mayroong 10,000 sasakyan ay halos ubos na ngayon at ang natitira na lang ay mga tira-tira. Ayon sa Novaya Gazeta, bago ang digmaan, 46% na lang ng mga tangke, 48% ng mga armored na sasakyan, at 42% ng mga infantry fighting vehicle ang natitira sa reserba ng Russia. Bagamat mukhang ayos pa ang mga numerong iyon sa unang tingin, tandaan mo na karamihan sa mga natira sa mga imbakan ng Russia ay mga sasakyang sobrang sira na kaya hindi na ito maaring ipadala sa harapan. Ginagamit ng Russia ang mga piyesa ng natitirang sasakyan nila para mapatakbo ang iba na nagpapataas sa bilang ng mga nawawala o nasisira hanggang sa maubos na ang kanilang mekanisadong unit bago magtapos ang 2,025. Iyan ang sinasabi ng Institute for the Study of War
Ayon sa ulat ng Novaya Gazeta, kahit hindi eksakto ang deadline na 2025, malinaw na may problema ang Russia pagdating sa mga mekanisadong unit. At ang epekto ng problemang iyon ay nagsisimula ng makita sa larangan ng labanan. Dati, nakita ang mga sundalong Ruso na umaatake sa mga depensa ng Ukraine nang naglalakad lang. Ganito pa rin ang nangyayari ngayon. Dagdag pa rito, napipilitan ang mga infantry na magdala ng mga landmines sa pag-asang makarating sila sa harapan ng hindi sumasabog. Ito ay matinding pagkadesperado. Kaya ang matalinong taktika ng Ukraine gamit ang mga drone base, pagputol sa mga tropang Ruso mula sa supply lines, at kakulangan ng mekanisadong unit ay sunod-sunod na matinding suntok. Dahil dito, napipilitang magdala ng mga landmine sa likod ang mga tropang Ruso. Pero may mga psikolohikal na salik din na nakakaapekto. Nagsisimula sa kamikaze na epekto ng ginagawa ng mga sundalo ng Rusya. Sa ulat ng Euromaidan Press noong Hulyo, 31 binigyang diin nila na ang desisyon ng command ng Rusya na simulan ang paglalagay ng mga landmine sa kanilang mga tropa ay hindi ginawa para gawing mga hindi kusang loob na suicide bomber ang mga ito. Pero iyon pa rin ang nangyayari. Sa tuwing tinatamaan ang isang sundalong may dalang mina, nagiging sandata sila. Kadalasan, ang sandatang iyon ay sumasabog ng mag-isa na nagdadagdag ng huling sultada sa isang kamatayang nagsimula na. Gayunpaman, malamang na matutuwa pa ang komandang Rusya kung makaririnig sila ng balita na may sundalong Ruso na may dalang mina na sumabog, sapat na malapit sa mga sundalong Ukranyano para mapatumba nila ang ilan sa kanila. Kahit hindi sinasadyang masira ang isang drone o kagamitan ng Ukranya, maaaring ituring na panalo iyon. Siyempre, yun naman talaga ang layunin ng mga mina. Walang pakialam si Putin kung ang mga minang iyon ay nakakabit sa isa sa kanyang mga sundalo kapag sumabog. Ang ganitong kawalang pakialam sa buhay ng tao ang dahilan kung bakit inisip ng Russia na magandang ideya ang gumawa ng mga vest na nagdadala ng mina. At ito ay isang uri ng kawalang pakialam na palaging nakikita. Kapwa sa aspeto ng kamikaze at sa pangkalahatang pag-ikot ng mga sundalong Ruso. Halimbawa, noong Hunyo 30 iniulat ng Guardian na hindi lang mga sarili nilang sundalo ang pinipilit ng Russia na maging hindi sinasadyang suicide bomber. Ganoon din ang ginagawa nila sa mga tao sa loob ng Ukraine. Nagbubukas ng mga tanong ang paraang ito. At ang mga sagot ay nakasalalay sa katotohanang may ilang Ukrainians na handang gawin ang maruruming gawain ni Putin sa sarili nilang bansa. Pero ang mga gawaing napupunta sa kanila ay mas marumi pa kaysa sa inaasahan nila. Ayon sa The Guardian, binayaran ng dolyar 1,000 ng Russia ang 19 anyos na Ukrainian na si Ole para sa paint attack sa isang himpilan ng pulisya. Binigyan si Ole ng isang bag na naglalaman ng mga pinturang kakailanganin niya sa trabaho. Gayunpaman, pagdating ni Ole sa himpilan, sumabog ang bag at nadamay siya rito. Nagsinungaling ang Russia sa binatilyo. Isang simpleng pampasabog ang inilagay sa loob ng bag. At tulad ng nakikita ngayon sa mga frontline kasama ang mga sundalo ng Russia, ginamit si Ole para magdala ng pampasabog papunta sa target ng naglalakad. Iniulat ng Center for European Policy Analysis ang parehong taktika noong Abril. Binanggit nito ang ilang pang mga halimbawa. Kabilang na ang isang 15 anyos na dalagita na nalinlang ng mga Ruso para sa isang suicide attack. Pinanggakuan siya ng bayad at nilagyan ng bomba ang kanyang termos. Sana ay nakiitil siya ng buhay kung hindi na-discover ng Ukrainian intelligence ang plano. Hindi eksakto ang mga pagkakatulad, pero sapat na ito para ipakita na desperado na ang Russia na gawing mga suicide bomber ang mga sundalo at inosenteng Ukrainians. Maaari itong palatandaan na tinatanggap na ng Russia ang mas hayagang paggamit ng kamikaze tactics sa gitna ng lumalabas nilang problema sa kagamitan. Hindi na dapat ikagulat iyon. Tulad ng nabanggit na, halos walang halaga para kay Putin ang mga buhay ng tao na inuubos niya sa Ukraine. Naabot ng Russia ang mahigit 1 milyong kaswalti bandang huling bahagi ng Hunyo at nadagdagan pa ito ng mahigit 58,000 mula noon. At huwag mong isipin kahit saglit na may opsyon ang isang sundalong Ruso na tumanggi kapag inutusan silang magdala ng mga landmine sa kanilang likod.
tulad ng nabanggit ng Euronews. Noong Oktubre 2023 pa lang, inakusahan na ng United States ang Russia ng pagbitay sa mga sundalong hindi sumunod sa utos. Sa panahon ngayon, maaaring kabilang na ang mga utos na tumakbo papunta sa mga drone ng Ukraine na may nakataling landmine sa likod mo. Ang kamatayan sa napakalaking bilang ay nakapaloob na sa plano ni Putin. Sa puntong ito, ang ganitong kalawak na kamatayan ay parang bahagi na talaga ng mismong sistema ng militar ng Rusya. Ito ang walang pusong pamamaraan na ilang beses nang nabanggit, gaya ng paglalagay ng mga mina sa likod ng kanilang mga sundalo. Ito ay isang kawalang puso na may halong matinding pagkadesperado. Si Putin ay sadyang walang pakialam. Kung wala nang sasakyan ang kanyang mga sundalo, maaari silang tumakbo. Pwedeng buhatin ng mga tumatakbong sundalo ang mga mina kung kailangan dalhin sa unahan. Kung sumabog man ang mga sundalo, ayos lang dahil marami pang kapalit sa kanila. Malaki ang posibilidad na ang makakita ng mga sundalong may dalang mga mina sa kanilang likod ay maging mas karaniwan na. Lalo na habang lumalala pa ang mga nabanggit na problema. Siyempre, wala namang balak ang Rusya na tumigil sa paggamit ng mga mina. Ginawa na nitong isa ang Ukraine sa mga bansang pinakamaraming mina sa buong mundo. Ayon na rin sa tala ng United Nations. Pinagsama ng Rusya at Ukraine ang pagkalat ng milyon-milyong pampasabog na sandata sa mga labanan sa Ukraine. Ayon sa ulat ng United 24 Media noong Abril, mayroong 5 mina sa bawat 1,000 at 76 na talampakang parisukat ng Ukraine. Kaya wala talagang pagkakataon na biglang magpasya si Putin na itigil ang paglalagay ng mga ito. Mas mabagal lang ang paglalagay nito dahil dinadala na lang ito ng mga sundalo na naglalakad at nasasabugan ng drone fire ng Ukraine. Mas madalas silang masabugan bago pa makarating sa harapan kung saan kailangan ang mga mina. At tungkol naman sa mga drone, narito ang isa pang problema para sa mga kawawang tagadala ng mina ng Rusya. Ang mga drone ng Ukraine ang pumipigil sa mga sundalong iyon at daan-daang libo ang mga ito sa larangan ng labanan. Noong Agosto 4 iniulat ng Defense Post na opisyal nang naipamahagi ng Ukraine ang 1,000,000 drone sa kanilang militar sa unang kalahati ng 2,000 at 25. Tinatarget ng bansa na makagawa ng halos 4 na milyong artillery shells na handa nang gamitin bago matapos ang 2025 gamit ang pamumuhunan mula sa mga kanluraning kaalyado nito. Hindi mawawala ang mga drone, gaya ng nakita sa daan ng kamatayan. Lalong gumagaling ang Ukraine sa pag-akit ng mga sundalong Ruso papunta sa madaling pagpatayan ng mga drone. Isipin ang kahulugan nito para sa mga sundalong inutusang magdala ng mga landmine ng Rusya sa kanilang likod. Maaaring gamitin ng Ukraine ang mga drone, mina, at iba pang depensa para igiya sila sa mga lugar kung saan naghihintay ang artillerya at iba pang drone. Noon, namamatay ang mga sundalong iyon dahil sa mga sandata ng Ukraine. Ngayon, kasing laki na rin ng posibilidad na sumabog sila dahil sa mga minang nakakabit sa kanilang likod, habang hinahabol sila ng walang katapusang dagsa ng mga drone ng Ukraine. Hindi lang sa pagpapaputok sa kanyang mga sundalo, ipinapakita ni Putin ang lubos na kawalang malasakit sa mga taong inaasahan niyang mananalo para sa kanya sa digmaan. Sa Toretsk, isinakripisyo na ni Putin ang 50,000 sundalo para sa nabigong pagsakop sa isang lungsod na matapang na ipinagtatanggol ng Ukraine. Panoorin ang iba pang mga video namin at mag-subscribe sa Military Show para sa karagdagang balita sa mga pinakabagong taktika ng Russia sa digmaan laban sa Ukraine.